Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po may video tayo o balita mula kay Hindustan Times, no? Ito po ay yung pagpasok ng isang nuclear powered na Ohio submarine ng Amerika dito sa South China Sea at hindi ko alam kung sa mga oras na ito ay nakadaong na ito dito sa Pilipinas, sa Subic, no? So, tingnan po natin itong video kasi habang abala po tayo sa nangyayari dito sa loob ng ating bansa, parang lumalala naman ang tensyon dito sa South China Sea, no? Kabi-kabila na po ang problema ng Pilipinas, no? Meron sa labas na threat ng kaaway mula sa labas, ano? At kaaway dito sa loob ng ating bansa, yung mga magnanakaw na gobyerno o mga sindikatong gobyerno. So ito po ay balita, ito po yung video at ipe-play na po natin mula ulit sa Hindustan Times, no? At bigyan po natin ng reaksyon ang balitang ito. So, kung makikita nyo dito, no, 154 Tomahawk aboard Ohio submarine, ano, threaten China's Navy. Hindi po biro yung pagpasok dito ng nuclear submarine na ito kasi nagkikerry po ito. Bukod sa nuclear engine, siyempre alam na natin yan na pagka ganyan ay tipid yan sa konsumo ng power ng isang equipment, no, o yung submarine na yan, no. Nagke-carry po ito ng mga nuclear warhead, no, na pwedeng ilagay dito sa 154 Tomahawk missile. So, nuclear war na nga ba talaga ang mangyayari, no? Ito po ay pinadala ng Amerika at talagang threat ito sa China, no? Threat po talaga ito sa China. Sa maalala natin na yung nagpadala po ng nuclear aircraft at papunta na po yata or wala tayong balita, no, pero positibo po na maglalayag ang nuclear aircraft ng United Kingdom o ng Great Britain o yung UK dito sa South China Sea. Kaya nga kinokondena ng ilan na bakit umabot sa South China Sea ang nuclear ng United Kingdom, ano? So malayo naman yon. So kasunod nito, ito namang Ohio nuclear submarine.
So makikita natin dito muling nagbubuo o nagtatay up ang Amerika at ang England, ano? Dati talagang magkaalyado na yan, talagang sanggan dikit yan, magkapatid yung bansa na yan. At sabay silang halos hindi to hindi nagkataon lang. Ang pagpunta ng kanilang aircraft carrier ng England dito sa South China Sea, sabay itong pagbisita ng Ohio o pagpunta ng Ohio nuclear submarine sa South China Sea ay hindi nagkataon lang. Talagang ito ay plinano po. At talagang tinik talaga sa lalamunan ng China ang Pilipinas. Siguradong iyak na naman ng China rito at baka maghain ito ng kabaliktaran ng kanilang protest dahil sa mga military equipment na ito ng mga higanteng bansa. So hanggang dito na lang po, at sinusuportahan tayo ng mga malalaking bansa na yan dahil tayo sumusunod po tayo sa international law, na batid naman natin na itong international law na to sa pag-claim dito sa South China Sea ay binabiolate po ito ng China. At lantaran po ang nangyayari dito at tinatawag natin pambubuli na po ito. At siyempre, may balak po ang China na kontrolin ang buong mundo at palitan po ang tinatawag na yung balanse ng puwersa sa buong mundo, na alam naman natin hindi papayagan ng Amerika at lalo na ng England, kasi sila ngayon ang naghahari sa panahon ngayon sa buong mundo, although may mga malilit na bansang pumapalag at ito ay hindi nila pinapayagan. So, sa Pilipinas po, alam po ng mga bansang yan, yung England, Amerika, na panig tayo sa kanila, kaya ganoon na lang ang suporta nila sa atin. At alam naman natin na ang sino mang makakontrol ng South China Sea niyan, ay halos makokontrol niya rin po ang kalahati ng umiiral na kalakaran dito sa ating mundo. So, napakainit po talaga ng usapin dyan sa South China Sea na maaaring humantok sa tinatawag nating World War III na huwag naman sana mangyari. At sinasabi ko nga, ang Pilipinas po ngayon ay nahahati dahil sa mga issue ng nakawan sa gobyerno, at yan po ay gustong-gusto ng China, Huwag po tayong papalin lang, gustong-gusto po ng China na hati yung Pilipinas, para at yung nangyayaring nakawan na yan, gustong-gusto ng China yan at mapatalsik yung presidente, dahil itong presidente ang umiiral ngayon, si Bongbong Marcos, ito po ay ayaw sa China at maka-Amerika po ito. At kung may mga mananalong presidente at ito ay maka-China, magbabago na naman ang sistema. At yun po ang gusto ng China. So mamimili kayo po bilang taong bayan Pilipino. Saan po ba kayo papanig? Sa China o sa Amerika? Sino ba ang mas naglaan ng pinakamalaking halagang tulong sa Pilipinas? Ang China ba o ang Amerika? Sino ba ang naghatid sa Pilipinas ng mga sindikato? China ba o Amerika? So marami po yan. So kayo po, kanino ho ba kayo kakampi?
So piliin po natin na magkaisa para sa mas malaking problema, yung threat na nasa labas. So alam natin malaking problema yung tinatawag na gobyerno natin, na gobyernong sindikato, no? Na hindi na natin malaman kung sino pa talaga ang kaaway o sino ang kakampi. Pero ang maliwanag, niloloko po tayo ng ating gobyerno, no? Kalahati po ng gobyerno natin niloloko tayo. Hindi natin alam kung yung hearing na yan moro-moro lang, no? O nililigaw yung taong bayan para tumagal yung kaso. Pag matagal na, makakalimutan na. Para pong mga sabungero lang yan na kinuha, na halos nakakalimutan na, natatabunan na. So kaya manalangin po tayo palagi sa ating Panginoon na gabayan yung mga mabubuting kalooban na nasa gobyerno, na magwagi ito imbis na yung mga masasamang loob na nasa gobyerno, no? So hanggang dito na lang po, at maraming salamat po.